Hi mga Bruners! Welcome back sa aking YouTube channel. And finally, andito na naman tayo sa ating travel itinerary and budget sharing. And naging tradisyon naman na natin yan dito sa ating vlog every time na may travel tayo. So, hindi ko na patatagalin pa. If you're new to my channel, don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para updated ka sa mga next travel vlogs or anything about travel that I can share. Okay, so let's start. So, same guys, same drill. So, makikita nyo sa screen kung ano yung dinidiscuss ko sa inyo. So, per our tradition, ang lagi kong unang dinidiscuss sa inyo is yung daily itinerary ko. Yung like kung ano yung mga ginawa ko everyday, mga pinuntahan ko, plus the time, okay? So, ayan. So, this trip guys happened noong September 20 to 23. And this is my first solo travel. So, I'm excited to share to you guys and kung ano nag-experience ko. So, salamat sa mga nakapanood ng ating naging Saigon series. So, if you haven't watched my Saigon vlog, so meron akong playlist for Saigon. Okay? So, going back. So, let's start with our day 1. So, day 1 natin is September 20. So, hapon tayo nag-fly from Manila to Saigon and nakarating tayo ng around 10:40 p.m. sa Tan Son Nhat International Airport. And around 11:35 p.m. nakapag-clear na tayong immigration, baggage claim, cash withdrawal ng dong, and then late dinner din. And then around 12:40 a.m. tayo nakaalis ng airport and nakapag-check-in tayo is 1:20 a.m. ng September 21 na sa hotel. And then 2 a.m. ako nag-lights out. So technically, dapat maaga-aga yung dating ko doon kaso na-delay yung flight from Manila. Dapat mga around 12 is nakarating na ako ng Saigon or ng Tan Son Nhat International Airport. But due to some traffic concerns sa airport, so medyo na-delay yung flight natin. Kaya late na tayo nakarating. Alright, so day 2, which is September 21 na to ha. September 21 yung day 2 natin. And 8:30 a.m. ako nagising and nakaalis ng hotel. And nagpunta na ako ng breakfast sa ating Pho Vietnam. Ito yung isa sa mga Michelin Guide awardee na restaurant na, ayan, if you're a frequent traveler sa mga kalapit bahay natin, nag-i-exist ang kanilang mga Michelin Guide. So, meaning mga certified, pumasa sa mga standards nila. So, ito yon. So, Pho Vietnam. Meron tayong vlog for that. And that's around 9 a.m. tayo nakapag-breakfast. And then, 9:30 a.m., tumawid lang tayo ng kabilang straight. And nag-coffee tayo, coffee session sa Su Cafe. And sinerch ko lang to sa Google Maps guys, yung mga Instagrammable coffee shops nearby sa place ko. And ito yung nirecommend ni Google. And actually marami siyang options guys. So yun yung yun yung tip ko sa inyo. If you are looking for something sa isang area, so isearch mo lang kay Google Maps and then siya na yung mag-recommend. And may mga photos available naman siya. And then around na 10:30 a.m. after mag-coffee session, pumunta na tayo ng Ho Chi Minh City Museum of Fine Arts. So, wala tayong vlog sa loob nun, but I posted some photos na makikita nyo sa loob if you're a museum fanatic. So, I highly recommend this one. And very chill lang siya, guys. And my admission fee, na-discuss ko yun sa vlog natin. And then, around 11 a.m., katabi lang niya to yung French-style architecture, Old Street. So, simple lang siya. Nakita nyo naman sa vlog. And 11:15 a.m., nag-grab taxi tayo dito or grab bike going to Independence Palace. And dito tayo na-stuck kasi bumuhos ang malakas na ulan. But malaki naman yung palace guys, yung Independence Palace. So marami kayong pwedeng puntahan sa loob. And then around 1:30 p.m. nakapunta na tayo ng War Remnants Museum. 2:45 p.m. Saigon Central Post Office, which tinry natin mag-send ng postcard. And as of this recording, it's currently November 5. Wala pa rin yung postcards na pinadala ko. Ang sabi is around 1 to 2 months daw yon bago ma-deliver dun sa address na nilagay ko. And then
3:30. Magkakatabi lang to guys. Saigon Book Street. So may vlog tayo dyan. Kung anong i-expect nyo doon. So if you're a book lover, that's a good place. And Instagrammable yung area guys. So baro yung books doon is mostly mga Vietnamese language yung ginamit sa mga books. Very rare yung mga English language na books doon na available. But yeah, it's still a must visit guys, especially for book lovers. And around 3:45, nagmerienda lang ako sa Banh Mi place na nakita ko. Street lang siya, around the street na naglalakad ako. Unexpected discovery ko to. So, hindi ko na pinalampas kasi if you are in Vietnam, one of the things that you must try is yung kanilang banh mi aside from their coffees. Okay? And around 4:30 p.m. nakabalik na ako ng hotel. 5:40 p.m. lumabas ulit ako and tinuloy ko yung tour natin. Mas pinili kong puntahan tong mga to sa gabi kasi nakita ko mas ma-appreciate niyo siya kapag may mga lights kasi dagdag effect yung lights. So nakita niyo naman sa vlog if napanood niyo. So 6 p.m. tayo nag-start explore sa Saigon Opera House and then Ho Chi Minh Statue, magkatabi lang to, and then Ho Chi Minh City Hall, and then Saigon Center Mall. And then around 6:45, pumunta ako sa Cafe Apartment. And hindi ako nakakuha ng magandang shot kasi dun sa tapat niya, yung may malaking space, may ongoing event. So, nanabil lang ako. So, kumuha lang ako ng magandang angle ni the Cafe Apartment. And then around 8:15, kasama ko si Coach G dito. Dito niya ako dinala sa mga suki niyang Vietnamese pasalubong stores. So, ayun, medyo naka-save naman ako doon. And doon ako bumili ng pasalubong natin sa Bui Vien Street. And this is the Red District ni Saigon. So, kung may mga friends kayo, this is the perfect place if nasa Saigon kayo for drinking sessions, party, ganyan. So, may mga live band dyan. So, hindi na kapag-vlog, nagkuha na ako ng walking vlog kung ano yung i-expect sa Bui Vien Street kasi dalawa lang naman kami ni Coach. So, hindi rin ako masyadong mahilig uminom eh. So, around 9 p.m. nakauwi na ako ng hotel nito and then 10 p.m. lights out for day 2 which is September 21. So, September 22 natin, so nag-start ako or umalis ako ng hotel or nag-hotel room tour ako nito around 6:30 a.m. And then 8:45, umalis ako ng hotel and then nag-search ulit ako ng banh mi shop kasi parang nakulangan ako dun sa banh mi na kinain ko kasi medyo maliit lang siya. And then dito sa banh mi shop, mahaba naman yung pila. So, buti may katabi pa siyang isang recommended na banh mi shop but vegan ang atake niya. So, tag-try tayo and masarap naman siya guys. So, it's around 9 a.m. And then around 9:45, pumunta tayo ng Saigon Sky Deck and 10:30 a.m. Tan Din Church. Ito yung pink church na Catholic church pero hindi ata pwede pumasok kasi may ongoing classes sa loob. Kita nyo naman sa vlog. And then katapat niya itong Ola Hill Bar and Restaurant. Meron siyang best place sa taas, third floor ata yun. Kung saan overlooking ng Tan Din Church. So, nakita nyo yun sa vlog. Pinakita ko yun sa vlog. And then after nun, pumunta na ako ng Bentan Market 11:30 a.m. But hindi na ako nakapag-tour around this Bentan Market. But nag-showran ako ng clip kung ano yung mga expect nyo doon. But sabi ni Coach G, sa Bentan Market is dapat masipag ka, magaling kang tumawad 50% yung 50% kasi maraming mananaga doon kasi puro turista nga naman yung nandun. And ayun, hindi na ako napag-ikot kasi medyo nahihilo ako that moment. So, para avoid ng mga any emergency concerns kasi mag-isa lang ako that moment. So, mas pinili kong umuwi na lang sa hotel at matulog. So, around 12 noon, nakabalik na ako ng hotel and then nagpasalubong haul video ako doon and then rest and dinner. And then around 7:30 p.m. lumabas ulit ako for hotel check-out na. Kasi September 23 ng 1 a.m. yun yung flight natin pabalik ng Manila. So, 8 p.m. nakarating ako ng airport ulit, Tansulat International Airport. And 11:15 bag drop, immigration, security check. Tapos ko na 11:15 p.m. And umalis kami ng Saigon ng 1:30 a.m. exactly. Or exactong 1:30 a.m. And then around 3:30 a.m. nakarating na ako ng Manila. So, this is very quick lang talagang trip kasi na-share ko sa inyo na yung ticket na nabili ko is parang piso sale lang siya. So, i-discuss ko siya sa next part nitong vlog.
So, kung magtataka kayo ba't ang bilis lang nung trip ko, kasi yun lang po yung murang ticket na nakuha ko. So, from September 20 to 23. So, hindi counted yung buong day ng 20 dyan at buong day ng 23 kasi nga 20, around madaling araw tayo nakarating ng 21 eh. And then umalis tayo 23 ng madaling araw. So, but yeah, yan yung nangyari sa akin sa buong trip ko noong September 20 to 23 sa Saigon. Okay? So, next, this is our exciting part which is kung magkano nga ba ang possible mong magastos dito sa ganitong ka-short visit lang kay Saigon. So, kahit short lang siya, marami na rin ako napuntahan kasi magkakadikit lang naman sila halos and hindi naman ganun kalaki rin sa Saigon. So, kayang-kaya ng ganong range ng days. Okay? And if kung masipag kang lumabas ng maaga ng hotel mo, marami ka talagang mapupuntahan. So, ayan. So, let's go to the next part of this vlog. So, just to continue, guys. So, lagi tayong may pre-departure expenses. Kasi lagi kong sinasabi sa inyo na hindi ko kayang i-gastusin ng in one time. So, kailangan may preparation yan para pagdating mo doon, claim lang ng claim, and then bakit man na lang iisipin mo. Okay? So, let's start with our pre-departure expenses. So, yung ticket na nakuha ko na naka-sale, Manila, Saigon, Manila, and this is my first time then bumili ng ticket na round trip kasi most of my tour or my travels laging separate ko binibili kasi medyo mahal, but this time kaya ko naman siyang bilhin, so napabook na ako. So that's 6,711.86 and yan yung round trip ticket via Cebu Pacific na nakuha ko. And then for our hostel, so ang nakuha ko is the Noble Swan Hotel New World, and that's around 2,556.30. Yung binayaran kong initial kasi nag-extend ako ng another day kasi hanggang 22 lang yung nabook ko. So, technically, dapat 12 noon ng 22 check-out na ako, but yung flight natin is 1 a.m. pa ng kinabukasan. So, nag-extend ako. So, akala ko pwede nag-charge sila ng hourly rate, but ang sinabi nila sa akin, ibook ko na lang isang buong araw. So, i-discuss ko sa inyo kung magkano. But yung initial payment ko from September 20 to 22 is 2,556.30 and nasa District 1 na ito. And then, yung nag-addition na lang ako ng baggage kasi may pabili si El na pasalubong. And hindi naman kakayanin ng 7 kilos yon. So, bumili ako ng Manila to Saigon na check-in baggage na 20 kilos, 1,100. And then, for Saigon to Manila, 20 kilos, 1,100 pesos. So, all in all, ang ating pre-departure expenses, guys, is 11,468.16 for those things. Okay? So again, hindi ito one time. Parang 3 months preparation ko to kasi July ko na-book yung ticket. August, September. 2 months lang pala yung preparation kasi September ako nag-fly. So, 11,000 yun guys for our pre-departure. And then for our day 0, ito yung moment natin sa NAIA bago tayo lumipad. So, by default, andyan na yung travel tax, which is 1,620. This is required for travelers. Sa mga first time dyan, required po ang travel tax. But, yung akin is binayaran ko via, via online sa Tiazap. Mga around 1,690 siya. So, may konting difference lang siya. Pero nilagay ko lang 1,620 kasi that's the default amount para hindi kayo ma-confuse. Okay? And then, grab ko from my apartment going to the airport. It's 335. Since mag-isa lang tayo, wala tayong kahati sa trip na yun. So, 335 pesos. And then, pabili ako ng potato corner fries, snack ko. Kasi nag-half day na ako sa work that time. And then, wala pa akong enough time para kumain. So, kasi nga late na yon, baka malate ako and umuulan din that moment. So, 202 pesos. So, for our day 0, 2,157 pesos. Okay? So, for our day 1, ito yung paglapag natin sa Saigon Airport. So, naka-Vietnamese dong to guys. So, no worries. I-discuss ko sa inyo yung converted amount yan. Amount niya into peso dun sa converter app na ginagamit ko. And i-share ko na lang sa description box. And then marami kasi nagtanong ko ano yung
converter app. Nagustuhan din nata nila yung converter kasi andun na lahat. So, share ko sa link, description box, yung link for Android, how to download it, and for iOS users, how to download it. And then yan, for Burger King meal guys at the airport, so 237,000 Vietnamese dong. And then yung Grab natin to my hotel is 228,800 kasi merong charge sa akin yung pagpasok ng Grab sa airport kasi may bayad sila doon pag pick up. So that's total of 465,800 Vietnamese dong. So ipapakita ko yung converted rate niya mamaya. Kasi ito lang din yung trip ko na nahirapan ako mag-convert kasi sa mga pinuntahan natin, it's either times 6, times 7, times 2, times 12, and madali lang siya i-convert. For this time, 1,000 kasi kailangan natin ng tulong ng converter or conversion app. So for our day 2 guys, nag-start tayo na ating Pho Vietnam meal. That's 110,000 Vietnamese dong. And then napabili ako ng umbrella ng 150,000 Vietnamese dong kasi nga umuulan. And ayoko naman magkasakit pabalik ng Pilipinas kasi I have to work para sa mga next travel natin. And then, nag-try ako ng egg coffee, 65,000 Vietnamese dong. Yung admission fee for Ho Chi Minh City Museum of Fine Arts is 30,000 Vietnamese dong, and Grab bike, 12,480 Vietnamese dong. Independence Palace fee, 40,000 Vietnamese dong. Old and current coin and money collection natin na nabili for souvenir, 720,000 Vietnamese dong. And for War Remnants Museum admission fee, it's 40,000 Vietnamese dong. Grab car, 61,360 Vietnamese dong. Postcards, tinry ko isend 25,000, bali 2 pieces yon. And then shipping to Philippines, 46,000 Vietnamese dong. For banh mi meal, 55,000, may kasamang drinks yan, orange juice, and then Grab car natin kasi umuulan, dito makapag-Grab bike, that's 53,040 Vietnamese dong. And then cafe apartment elevator fee, 3,000 kasi may option ka maghagdan, but dun tayo sa 8th floor nag-start, so kailangan natin mag-elevator, so 3,000 yon. And then yung meal na nakuha ko dun sa Good Day Cafe is 117,000 Vietnamese dong. For my souvenirs, 390,000 Vietnamese dong. And for the tote bags, additional 200,000 Vietnamese dong. So for our day 2 expenses, ang nagastos ko is 2,117,880,000 Vietnamese dong. So for our day 3, so di ko na iisa-isahin pa. So ayan siya, for hotel extension na nagastos ko, 500,000 Vietnamese dong. So medyo ka-rate lang din naman siya if ibubuk ko siya into peso via Agoda. So binuko na lang din na ipapayaran sila ng into cash. And then, ayan, nag-ban ulit tayo with nut milk tea, 77,000 Vietnamese dong. Grab bike, and then food and drinks, ayan siya, 330,600. And then for other charges, other expenses, 1,153,000. So ayan, i-pause nyo lang for your reference, and that will be 2,252,480,000 for our day 3. Okay, so sorry, nagmamadali ako para hindi ganun kahaba itong vlog na ito. So for our day 4, ito na yung pagka-rect natin sa Manila. For our day 4 guys, so yung piatos na in-order ko sa plane is 100 pesos with water na yon. And then, yung Grab natin is 282 pesos papunta ng Manila. Or papunta ng hotel ko. Or ng bahay ko ulit. Okay. Sorry, nalilito na ako. And then, yan. For our summarized version ng ating daily itinerary, ayan, papakita ko sa screen nyo. And then you can just pause it for your reference. So for our pre-departure, 11,468.16 pesos. For our day 0, nasa airport tayo, 2,157 pesos. So total of 13,625.16. And then for our daily itinerary, so ipapakita ko na sa inyo dyan yung converted amount via the converter app na ginamit ko. So day 1 natin, yung 465,800 Vietnamese dong is amounting to 1,079.01 cent into peso. And for our day 2 naman, yung 2,117,880 Vietnamese dong into peso, it's 4,806 pesos. And then yung day 3 natin na 2,472,480, that's 5,727.42 Philippine peso. So in total of 5,056,160 in Vietnamese dong. For into peso, 11,712.43. And then for our day 4, 382 pesos naman siya. Kasi into Philippine money ko na siya ginastos. So, i-summarize ulit natin siya. Another set of tables na mapakita ko sa inyo.
So ayan, from pre-departure to day 4, ang ating nagastos is 25,719.59. But if ihiwalay ko yung pre-departure sa 4 days natin, so technically, that's 14,251.43. So, I can say na makakapag-travel ka with a pocket money of around 15,000 to 20,000 pesos. Labas na dyan yung pre-departure, yung mga pinagagastos mo in your preparation bago ka lumipad punta sa bansa. So, 25,000 lang siya in total for transparency. Okay? So, I can say makakapag-travel ka in Vietnam, in Saigon alone for 3 days nang meron ka lang 15,000 or 20,000 pocket money. Again, labas dyan yung pre-departure, but if makakahanap ka ng mas murang hotel or mas murang ticket, so that's mapapababa mo siya all in all around 20,000 pesos. Okay? So, ayun lang guys. So, sana nakatulong tong quick trip natin sa Saigon. And actually, unexpected trip lang din to. Hindi to planado. Wala sa plan ko ang mag-Vietnam this year. It's supposed to be next year with my friends. But since nga, travel addict na tayo, lagi tayo nag-check dun sa app na ginagamit ko ng mga pang-check ng mga murang ticket. And na-timingan ko na bumaba na ng 6,000. Kasi normally, pag nag-check ko lagi nasa 10 to 12,000 yung ticket sa Saigon. But nung nakita kong bumaba ng 6,000, hindi ko na pinalampas. Binlock ko na siya. And since may mga VL credit pa naman ako sa work, so why not? So, ayun. Kaya nangyari tong ating first solo travel this year. So, if you have questions, guys, feel free to comment down below. And magagawa ko ng separate vlog dun sa mga ginagamit kong apps pag travel preparation ko para ma-share ko sa inyo kung yung apps na yun para makatulong din sa mga nagbabalak mag-travel next year. So, by the way, hindi pa tapos ang ating travel series this 2024. Meron pa tayo magiging travel this year. And it's gonna be exciting kasi new set of faces na mga kasama ko. And this is gonna be a memorable one for every one of us. So, and guys, if you're new to my channel, don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para update ka sa next travel vlogs or anything about travel that I can share. And don't forget to follow me on my social media platforms below and sa Facebook, Instagram, and help me grow them doon sa mga other platforms ko. And by the way, we are road to 3,000 na dito sa ating YouTube channel. And thank you guys for your support. And again, hindi ako ganon ka-snap sa comments. So, if kahit ako sagutin, comment na kayo, kayo mahiya. Or message na kayo sa akin. Napanak kayo message ko sa inyo. Nasagutin ko kayo, okay? So again, this is Martini, guys. Thank you for this vlog. And thank you sa pagsama sa akin sa Saigon. And if you're new to my channel again, don't forget to subscribe button and the notification bell para update ka sa next travel vlogs. And see you sa ating next travel series, guys. Bye!